Pre-approve ka na raw, sabi ng bangko, para kumuha ng isang credit card. Eligible ka na, may capacity ka na, ikaw ay nilalapitan na ng bangko. Anong gagawin mo? Itong video na ito ay tungkol sa kung pre-approve ka na sa pagkuha ng credit card, hindi ibig sabihin na ready ka na sa pagkuha o ready ka na sa credit card. Panoorin mo ang video na to dahil bibigyan kita ng reason kung bakit kahit na pre-approve ka na ng bangko ay kukuha ka na or hindi ka muna kukuha ng credit card at anong gagawin mo kung bumibili ka online. Anong gagawin mo para hindi ka muna kukuha ng credit card at makakabili ka ng online kung mahilig kang bumili. By the way, ako si Joy Lee. Isa po akong government employee bilang isang teacher and may 10 years na po akong experience. Dati, nung nag-a-apply ako sa bangko ng isang credit card, ang daming tanong. Ba't anhin ko ba kasi itong credit card? Meron ata akong ina-applyan or meron akong gustong bilhin sa Amazon na parang kailangan ng credit card. Ang hilig ko kasing bumili online ng mga e-books, libro, kung ano-ano. Pero dahil hindi ko matuloy-tuloy, hindi ma-approve yung debit card ko doon sa Amazon. Nag-apply ako. Ang daming tanong, guys. Ang daming tanong. Pero for short, binigyan naman ako, kaya ako meron nito. Pero after 1 month ata, pinakancel ko, hindi ko kinaskas, hindi ko ginamit. Out of fear na parang, hindi ko makabayad. Feeling ko kasi dapat kung may credit card ka, malaki sweldo mo, mayaman ka, may ganun-ganun yung illusion ng utak ko. Di kinancel ko na. So, hindi ko na tinuloy. After years, dahil sa kasi save ko sa bangko na ito, kasi save no, bigla sigurong nakuha na yung limit ng savings mo na you are pre-approved by the bank. Save. Punta ka na sa teller. Sabi nung teller is, ma'am, pre-approved na po kayo ng credit card. Alam mo yung emotion, hindi lang once, pag save mo, twice, paulit-ulit. So parang na-entice ka. Parang, uy, qualified ako. May capacity na ako. Pero every time na i-approve nila ako, ay i-pre-approve nila ako, sinasabi ko, hindi po muna. Sabi ko, kasi meron akong ginawa na hindi naman po ganun karamihan ang aking savings. Pero ang ginawa ko is 2 po yung debit card ko. Debit card na pinagbabayaran nila pag may online ako na tinatrabaho sa tutorial ko, doon nila pinapadala. Tapos yung isang debit card ko naman is doon yung sweldo ko pag sa savings. Para hindi po maghalo-halo na ayaw kong na, ay, ang dami ko na. Tapos doon ka na parang maingganyo na bumili ng bumili. That is the discipline na I'm giving to myself. Kasi kahit sino naman matetempt kung anong bibilihin mo, di ba? That's the system. Every time na parang, yun yung parang naging temptation sa akin na parang approve na ako, okay na ako. Pero naging solution ko is, sabi ko, is that my purpose? Yung ganun sa utak ko, is that my purpose? So yung 2 sistema ko gumagana pa naman, yung 2 ATM ko gumagana pa naman. So sabi ko, I need to build this one. So wisdom pumasok na ngayon ang wisdom. So sabi ko, hindi ko pa naman po kailangan. Sabi ko, pero alam ko na darating ang time, baka darating ang time pag kailangan ko na ang credit card, but not now. That's why, lagi mong tatanungin sa sarili mo na kapag kukuha ka ng isang credit card, what is your purpose? Unang-una, what is your purpose? Kung feeling mo lang pang financial upgrade mo, feeling mo lang mas madali ang comfort mo para bumili ng bagay-bagay sa online, o kaya kung ano man naiisip mong bagay na mas mabilis at hindi ka magdadala ng pera mo, wait, what is your purpose? Because I know some na gumagamit ng credit card maybe in their business or kaya nila ng capacity magbayad agad. Baka lang, hindi ko rin kasi alam kung paano gumamit nito pa sa ngayon. Pero sabi ko nga sa'yo, na gumagana pa naman yung sistema ko sa savings at wala pa naman akong pagdadalhan. So ibig sabihin, kung gumagana pa yung sistema mo, go muna. Build a discipline out of that. Build an asset from your savings. Build muna ng income generation. Kasi ang paniniwala ko, is that kung hindi mo pa naman kailangan, wag na muna. Wag kang papasok sa isang bagay na hindi ka ready. Approve ka nga ng bangko.
Pero on the long run, baka hindi ka pa ready. Ako kasi hindi pa ready. Kaya nga, pinakancel ko muna yung ito. Wala na talaga to. Pero tinago ko lang for, alam mo na, for remembrance, yon, for memories. Ang actionable steps ko dito, kung anong pwede mong gawin is that ang ginawa ko ay mag-create ka ng virtual debit card sa PayMaya. PayMaya before, Maya Wallet na ngayon. Virtual debit card na search mo na lang sa YouTube na pwede mo siyang gamitin credit card. Basta syempre lalagyan mo, what is my purpose? My purpose lang here is, kaya ako gumawa ng ganon para matrack ko kung magkano talaga yung nagagastos ko. Kasi if nakikita mo, ibig sabihin, naaayos mo. Ito, nag-apply naman ako ng PayMaya before, PayMaya pa before Kaya lang, parang natatagalan ako kasi loadan mo pa ito sa pupunta ka pa sa 7-Eleven, basta loadan mo pa ito, wala pa kasi ako nun na online banking. So, medyo hassle nun sa akin. Kaya, naging comfortable na ako comfortable na ako sa Maya ngayon is yun na yung ginagamit ko. And then next, after ka mag-Maya, if hindi pa maging okay yung debit card mo virtually pag nag-online ka. Pangalawa is yung i-connect mo yung virtual debit card mo doon sa PayPal. Matrabaho lang konti pero may YouTube naman, di ba? YouTube University na pwede mong sundan para dahan-dahan. That is what I advise to my sister. Yun ang ginagamit niya. Bakit? Bakit ko ito ginagamit? Is one time bumili ako sa eBay ng sapatos ko. Very helpful siya. Kasi natatrack mo kung magkanong nawawala sa'yo. And ginagamit ko siya for my Facebook ads. Doon po namin kinukuha para at least pa rin matrack. That's what my point. Is that pagbili ko nun sa Amazon, and one more thing is, kung kayo content creator din, one time sa isang channel ko is ginamit ko rin siya pambili sa TubeBuddy. So nakakatulong siya. So research na lang kung anong pwede mong gawin. Ang paniniwala ko kasi, that's why kahit na pre-approve ka sa credit card, ay hindi ka muna papasok kasi what's your purpose nga? Hindi ka pa ready. Is that build a system. While you're not having this one, hindi mo pa kailangan, hindi pa nangangailangan sa yung business or any kung anong investment ang iniisip mo is build yourself. Yung disiplina sa pera. May a system na pag meron ka ng sweldo, ako kasi hindi naman kinakaltas agad na pupunta sa debit card ko eh. Ang ginagawa ko talagang hawak ko yung pera, ako maglalagay. Iba lang din kasi yung nakakaltas agad sana no. Pero ang big discipline talaga na pagkuha mo ng pera mo, ilalagay mo agad kung magkano yung savings mo. Why? Pag may disiplina ka sa sarili, when meron ka ng mga debit card or meron ka ng cash flow na malakas, mataas, ibig sabihin, ang taas na ng tolerance mo. Ang taas na ng tolerance mo na hindi po pwede na galawin ko to kasi may pupuntahan to. Ibig sabihin na pag inoferan ngayon na nga kasi ang sa mga bangko kung kailan na hindi mo kailangan, dun ka nila aprubahan. Ibig sabihin lang, if you build your asset, your income generating mga pagkakakitaan, ibig sabihin pagdating ng araw, silang lalapit sa'yo pag kailangan mo na sila. But that time, you have already a system, a discipline on yourself. And then you have that wisdom na, hindi ko muna kukunin ito kasi hindi ko pa kailangan. Always ask yourself, what is my purpose in getting that? Pag wala, hindi po muna. Sabi niya sa Ecclesiastes 7:12, wisdom preserve those who have it. Always do your research. Maghunos dili ka, stop muna kapag hindi mo kailangan. Wait, don't use your emotion in connection with money. So yun lang po muna. Salamat sa panunod. Please don't forget to like, share, and subscribe, and see you po on my next vlog. Paalam po muna.